Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga negosyante na huwag lalampas sa suggested retail price ang benta sa karneng baboy at manok. Sapat naman daw kasi ang supply ng karne kahit ngayong papalapit ang Pasko. Ang mainit na balita hatid ni Julio Segovia. Mag-iikot na sa mga palengke ngayong darating na linggo ang ilang opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para i-monitor ang presyo ng baboy at manok. Hindi raw ito dapat humigit sa itinakdang suggested retail price o SRP. Ang kilo ng manok hanggang 135 pesos lang dapat. Nasa pagitan naman ng 175 hanggang 185 pesos ang kilo ng karneng baboy. Big note that we are doing it for the interest of number one, the consumer definitely, and then the producer. Ayon sa Department of Agriculture, babalaan muna nila sa unang sita ang mga nagbebenta ng higit sa SRP. Pero kapag paulit-ulit ng ginawa, may kaakibat na raw itong multa. Posible pang maipasara ang kanilang tindahan. Bibigyan kanila ng warning notice. Ngayon, kapag sa ulit, nakita nila hindi mo sinagot yun, no, inalikan ka at mataas pa rin, then you will be charged a penalty of 5,000 first offense. Okay. Or pag hindi ka nagkayos, pagkaano pwede kayo ipasara. Kung tutuusin, tuloy-tuloy na dapat ang pagmura ng manok at baboy dahil sapat naman ang supply. Katunayan, ilang palengke sa South Luzon ang nagbebenta raw ng mas mababa pa sa itinakdang SRP dahil sobra-sobra ang supply. May payo ang DA sa mga mamimili. Suki-suki yan. Kasi pagka tsaka yung volume, ilan ang bibilin mo, check mo rin. Kasi meron din silang uso rin sa atin yung mas marami kang binili, mas mura. Isa pang magandang balita, handa raw ang mga panadero na ibaba ang presyo ng tinapay bago magpasko. Ayon sa Filipino-Chinese Bakers Association, malaki nang natapya sa presyo ng trigo sa world market pero hindi pa nila ito ramdam sa presyohan ng harina sa lokal na merkado. Oras na bumaba ng hanggang 30 pesos ang sako ng harina. Handa raw silang magbaba rin ng 50 sentimos naman sa presyo ng tinapay. Julio Segovia, GMA News.